May hawak na pong composite sketch ang mga pulis kaugnay sa pagdukot umano sa isang Amerikano sa Zamboanga del Norte. Tinutunto na po ang persons of interest at inaalam kung konektado sila sa anumang grupo. Saksi, si Maki Pulido. Alas 11 ng gabi noong October 17, nang dukutin umano ang Amerikanong si Elliot Eastman sa kanilang bahay sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, 4 na armadong lalaki na nagpakilalang mga pulis ang pumasok sa bahay ng 26 anyos na biktima. Nagtangka rin daw tumakas si Eastman pero binaril siya ng kidnapper sa hita. At saka kinaladkad hanggang sa baybayin ng dagat kung saan may naghihintay umanong bangka. Kwento ng barangay chairman, simple lang ang buhay ni Eastman sa kanilang lugar. 5 months na siguro naka-stay dito sa Sibuco. Tapos yung ginagawa niya lang dito is nagbablog. Ganyan. Tapos tumutulong sa mga benan niya, nagtitinda. Ganyan, yun lang. Wala naman akong nakikita na trabaho na malalaki. Wala. Wala. Parang simple lang ba? Sa isang vlog noong Setyembre, ikinuwento pa ng biktima ang anyay banta sa kanyang buhay. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. 4 na araw na mula nang mangyari ang pagdukot at wala pa rin daw natatanggap na hiling na ransom. Kaya para sa pulisya, nasa area lang ng Zamboanga del Norte ang mga suspect. Normally, sa mga kidnapping case involving yung sinasabi nating grupo ay hindi naman nila sinasaktan. Initially yung kanilang mga kinikidnap, but this time ay sinaktan kaagad nung makita at nag-resist itong biktima ay sinaktan kaagad and in fact binaril nga siya. So these are the things na kinukonsider. May persons of interest nang tinutuntun ngayon at tinitingnan kung may kaugnayan sila sa mga local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf o BIFF. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito, even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. We have the alias so far po. Aside from the 4 na pumasok, may mga nahanap tayo mga witnesses doon. Although hindi pa natin talaga nako-connect kung anong grupo ito. And meron pa din tayong mga persons of interest sa ibang anggulo na nakikita natin. Nagsagawa na rin ng investigasyon ng mga ahente ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Binisita rin nila ang pamilya ni Eastman noong Sabado at nakaalis na rin. Ayon sa PNP, hindi aktibo ang FBI sa investigasyon at hihingi na lang ng update mula sa kanilang legal attaché. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Humanitarian Assistance Disaster Response Exercise o pagsasanay sa kunyaring aksidente sa West Philippine Sea, ikinasa sa Burgos, Ilocos Norte. Ang mga kunyaring nasugatan sa dagat, isinakay sa rescue aircraft at dinala sa ground. Sinuri ng medical team, saka isinakay sa ambulansya para maisugod sa paggamutan. Bahagi ito ng kamandag exercises, kalahok ang Philippine Marine Corps, US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense, Republic of Korea Marine Corps, United Kingdom Marine Commandos at Australia Marine Defense Force. Paggamit naman ng heavy weapons ang sinanay sa Puerto Princesa, Palawan noong Huwebes. Nagsagawa ng live firing ng rocket-propelled grenade o RPG ang mga kawal ng 3rd Marine Brigade habang nakasakay sa patrol craft coastal. Ang US Marines nagsagawa ng pagpapaputok ng kanilang shoulder-launched multipurpose assault weapon. Tatagal hanggang October 25 ang mga pagsasanay. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos matapos dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Prabowo Subianto at Vice President-elect Gibran Rakabuming Raka sa Indonesia. Ayon sa Pangulo, karangalan para sa kanila na maging bahagi ng makabuluhang pagtitipon. Kinilala rin ng Pangulo ang naging pamamahala ni dating Indonesian President Joko Widodo. Naway magpatuloy raw ang mabuting ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi!
Abot dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Bacolod City dahil sa trough ng bagyong Christine. 300 residente ang inilikas. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nakaranas ng matinding ulan ang Bacolod City kaninang madaling araw. Dahil dito, agad na nagpatupad ng preemptive evacuation ng BFP at CDRMO. Sa mong pag 2:30, nga daw lapit na lang sa dughan kung tubig, nag-sailo na kami, nagubog na lang kami para nga hindi matrap balahaw kay kabudlay nga para kami na sa sulod. Ang barangay Panukoy at barangay Sumag nakaranas ng hanggang lieg na baha kaya mahigit 300 residente ang inilikas. Ang mga tao sa community hindi gina sila mag-evacuate not unless nga critical na balahaw o may kabudlayan gid man, not really because sa responders. Ligtas naman ang 2 senior citizen sa barangay Takuling matapos matumba ang kahoy malapit sa kanilang tirahan. Lubog din sa baha ang iba pang kalsada sa Negros Occidental dahil sa biglang buhos ng ulan. Dahil dito, naging mabigat ang daloy ng trapiko. Ang ilang palayan hindi nakaligtas sa baha. Dahil sa sama ng panahon, nagkansela ng klase ang ilang LGU sa Negros Occidental ngayong araw. Bumuhos yung gabi ng malakas na pag-ulan sa Tagbilaran, Bohol. Dahil dyan, walang pasok sa lalawigan bukas mula kindergarten hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Nakaranas kahapon ng pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang malaking bahagi ng Bohol. Tumagal ito ng 2 oras at nagdulot ng pagbaha sa lugar. Kanselado rin ang pasok sa ilang eskwelahan sa lalawigan ng Sorsogon. Kagabi lang, nakaranas ng pag-ulan ang lalawigan. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 1,000 pasahero, mga rolling cargo at vessels ang stranded sa mga pantalan sa Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon dahil sa bagyong Christine. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, ilang lugar sa silangang bahagi ng bansa ang isinailalim sa signal number 1 dahil sa bagyong Christine. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasang lalakas pa at magtutuloy-tuloy ang paglapit nito sa kalupaan. May tsansa yung maglandfall o tumama sa Northern Luzon, Huwebes ng gabi o Biyernes na umaga. Pero mga kapuso, pwede pang magbago ang galaw nito sa mga susunod na araw kaya patuloy po na umantabay sa mga update. Base po sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Gaya po ng Cagayan, Isabela, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Heavy to intense ang pag-ulan sa maraming probinsya kaya maging alerto po sa pagbaha at landslide. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.